Makikita niyo po ang title po ng ating pong pagbubulay-bulayan sa gabi ito ay ang Christians Dual Citizenship. Siguro po marahil naririnig niyo na po ito, no po? Pero bigyan po natin siya ng pagtalakay, no po? Salamat po sa ating Panginoon sapagkat siya po ang palagi pong natuturo po sa ating lahat. Sige po. Yan. In-English ko lang po yan para po, dyan po kasi ako kukuha ng mga pointers ko po para po sa mga susunod po nating pag-aaral. Ngayon, tayo po yung mga mananampalataya ay tayo po ay naninirahan sa dalawang kalagayan. Meron po tayong kalagayang spiritual at meron po kalagayang physical. Ano po? Ang mga mananampalataya po sa Colossus ay sa Ingles. Meron po sila, ayan po, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brothers in Christ. Gusto ko pong bigyan niyo po ng pansin dito pong dalawang ito. Yung in Christ at Colossae. Tingnan mo yun, no? Nandiyan po natin makikita yung pong dalawang kalagayan natin. Yung una, in Christ. Tayo po ay nakakonekta sa ating Panginoon. At yung Colossae, ay tayo po ay nakakonekta sa mundong ito. Yan po, no? Balansyado po yung dalawang pong yan, no? Marami po tayong makikita na mga katotohanan yan sa sulat po ni Apostol Pablo. Pero po, dito pa lang sa pambungan na pagbati ni Apostol Pablo, makikita na po natin, no? Ganyan po yung utak ni Apostol Pablo. Ang kanyang utak ay nakakonekta sa ating Panginoon. Ginagamit niya yung mga prinsipyo ng ating Panginoon. Nakakonekta yung kanyang utak sa langit. At Colossae, ginagamit niya rin yung mga prinsipyo ng mundong ito. Yan, yung at Colossae. Naunawaan po natin. Amen po. No? Salamat po sa Panginoon. Tingnan po natin halimbawa, yun nabasa po natin sa Tagalog, ito na po yung English po niyan. Ito po yung halimbawa ng mga pagbati, ng mga Greek letters na pong una. Kung mapapansin niyo po yan, makikita niyo po yan sa New Testament. Pagka makakita po kayo ng sulat, ganyan po yung pattern. Meron pong sino yung sumulat, ganyan po yung laging laman. Sino po yung sumulat, sino po yung sinulatan, at pagbate. Ngayon, si Apostol Pablo po, sinunod niya po yung pattern po na yan. Pero, meron po siyang mga dinagdag na mga salita na kung papakinggan po natin, talagang ibang klase po yung sumulat po nito. Talagang napaka-spiritual. Hindi niya sinabi na hindi siya pumayag na sinabi niya lang po, Paul, hindi niya po sinabi na ang sumulat nito ay ako, si Pablo. Kailangan niya sabihin, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Hindi niya rin po sinabi na sinusulatan ko kayo mga taga-Colossus. Hindi. Sinabi niya po, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae. Hindi rin po niya tinapos yun ng binabati ko kayo. Hindi po. Ang sabi niya dyan, grace to you and peace from God our Father. No? Kung mapapansin niyo po, nilalagay niya po ng mga laman, yung mga boto na yun, no? Yung kanyang mga sinulat. No? Kaya pag pakikinggan po natin siya, ibang klase, ito pong tao na to. Talagang siya ay representative ng Panginoon. No po? Yan po yung gustong ipakita na sa atin ni Apostol Pablo. Kamangha-mangha po ang isang mananampalataya sapagkat dalawa po ang kaniyang tinitirahan. Nakatira nga po siya dito sa lupa, ayan po, at Colossae, nakatira din po siya sa langit. Parang nakatira po siya dito sa Cavite,
But at the same time, nasa langit po siya. Ganyan po ang kalagayan natin, mga mananampalataya. Amen po? Amen. Kaya, diyan pa lamang po, no, sa pagbungad na pagbati ni Apostol Pablo, makikita na po natin yung dalawang kalagayan po na yan. Makikita natin yan kay Apostol Pablo, makikita po natin yan kay Timothy, makikita rin po natin yan sa mga taga-Colosas. Ngayon, umpisahan po natin, ito na po yung aking unang punto. Umpisahan po natin, unahin po natin si Paul, si Apostol Pablo. Sisa ba? Ayan, nandito na po tayo sa unang punto po natin, Paul. Yung Paul, yan po yung kanyang ginagamit na pangalan nung siya po ay na-born again na. Sa aking pong pag-aaral, common po pala sa noong unang panahon, sa kanilang panahon, na dalawa yung pangalan. Yung, halimbawa po, yung pangalang Silas ay Hudyo. Yung pangalang Silvanus ay Grego. Si Apostol Pablo, yung hindi pa siya mananampalataya, ang tawag po sa kanya ay ano po? Saulo. Kung lalo na po, magbabasa po natin yung The Book of Acts. Nandun po, palagi niya pong ginagamit yung pangalang Saulo. Ngayon po, yung siya po ay na-born again. At tinawag siya ng Panginoon upang iligtas na po yung mga Gentiles. Ang pangalan na pong ginagamit niya ay Paul. Yan na po, yung kanyang, kasi yung mga, ang ka-interact na po niya kasi ay kapwa mananampalataya. Ngayon, ano po yung description niya sa kanyang sarili? Ang sabi niya po dyan, Paul, an apostle of Christ Jesus. Yung salitang apostol, tinignan ko po siya sa concordance, sa dictionary. Yung salitang apostol, marami po siyang meaning, depende po sa gamit, tsaka sa konteksto. Ang ibig po sabihin ng apostol ay missionary. Accredited po siya na missionary. Ang ibig din po sabihin ng apostol pa ay messenger. Yan po, messenger lang. Pero, hindi po yan yung nasa utak ni Apostol Pablo. Kasi meron siyang special na gamit yung apostol nung ginamit niya po yan. Na yung madalas na naaalala po natin pag sinabing apostol, yan po yung mga 12 apostol na kagaya po ni Matthew, ni John, at kung sino-sino pa po mga kasama ng mga apostol. Yan po yung kanyang nasa isipan. Po. Yan. Siya po ay apostol na may karapatang magturo sa mga iglesia. At siya ang dahilan kung bakit lumaganap at lumago ang iglesia sa buong Roman Empire. Pasensya na po, medyo, ano po tayo ngayon, medyo history, para lang po maintindihan po natin yung buong konteksto po nito. Ano pa pong sabi dyan? Ang sabi niya po, Apostle of Christ Jesus, hindi pa po siya nagtapos po doon. Period, hindi po. Ang sabi niya po, by the will of God. Ayan po, no? Yung sinabi niya po diyang apostol, no? By the will of God, ibig niya pong sabihin na ako, hindi ko tinawag ang sarili ko mismo. No? Ang kanyang panawagan ay mismo galing sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Diyos. No? Hindi yung nagbotohan, yung mga pastor, hindi, ito na yung tatalaga natin ang apostol. Siya na, hindi po. Siya ay talagang representative mismo ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang tumawag po sa Kanya. Ang sabi niya po dyan, by the will of God.
Siguro, ang nasa utak na po ni Apostol Pablo, dalawa po. Una, plano na talaga ni Father God na siya'y tawagin at siya'y piliin. Pero ang naging instrumento po talaga para po siya lubusang gamitin sa gawain ng Panginoon ay si Jesus Christ. Amen po? Palagi niya po kinakwento yan. Ano po? Kung babasahin po yung kanyang istorya sa Acts 26, ano po? Lagi niya po kinikwento yan na sa araw siya ay papunta sa Damascus, sinalubong siya. Alam po natin ang kwento niya. Background na po ng konti. No? Sinalubong siya sa isang napakaliwanag na ilaw at siyang nabulan. Ano po? Kasi po, on the way po siya nun para habulin or persecute yung mga mananampalataya. Ano po? Kaya ang sabi niya po dito sa harapan ni Haring Agripa, kaya yun sa pagkukwento niya, kaya Hari Agripa, ako hindi ko dinidisobey yung will ng Panginoon sa akin. Hindi ako yung hindi ako mismo. Ang ibig niya sabihin kay Hari Agripa, ang Panginoon Diyos, hindi ako disobedient sa heavenly vision. Ang Panginoon Diyos ang tumawag sa akin. Ang sabi niya po dyan. Alam niyo po kasi pag malungkot po ngayon, pag sinabing apostol, marami po nag-claim na sila po ay apostol. No? Kagaya nga po nung nababalitaan natin, na isang apostol, sabi niya, by the will of God. Nasa ng kanyang preba. Preba. Etong si Apostol Pablo, may preba. Siya po ay nakagawa ng milagro. Ano po? May mga nakakita ng mga tao na siya'y nabulag. May mga nakarinig ng tinig. Ano? At ibang klase, itong Apostol Pablo nito. Mayroong preba. Amen? Siya po ay talagang representative at ambassador ng ating Panginoong Jesus. Yan si Apostol Pablo. Ngayon, ano po yung special po dito kay Apostol Pablo? Alam niyo po kung ano yung special po dyan? Ito pong Pablo po kasi na ito ay isang mamamatay tao. Siya ay murderer ng mga mananampalataya. Of course, sa mga kasabayan niya, mabait siya. Ano? Sa mga kababata niya, mabait siya. Pero sa paningin ng Panginoong Diyos, siya po ay murderer of the church. Yung unang martir na mananampalataya na si Stephen, no? Siya po ang nagbantay ng mga damit habang pinapatay ang isang pinakamabait na tao na si Stephen. Ibig sabihin, aprobado siya doon sa pagpatay kay Stephen. No? Dati po siyang kaaway ng mga mananampalataya. Pero, dahil sa grasya ng Panginoon, diba, siya po ay pinili ng Panginoon upang ibahagi sa mga Gentiles ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. Ngayon po, ginamit po ng Panginoon yung kanyang abilidad na yun. Yung kanyang kakaibang seal. Pag meron siyang ginusto, talagang todo-todo. Walang pagpipigil. Ginamit yung pagkakaalam ni Apostol Pablo sa mga Pariseo, sa kanilang mga batas, sa kanilang Biblia, yung pagkakaalam niya sa batas ng Roman Empire. Lahat yun, ginamit ng Panginoon. No? Yung kanyang kakaibang abilidad upang mabilis. At todo-todo rin kapag binabahagi niya po ang salita ng Diyos. Kaya yun po yung dahilan kung bakit po lumago ang Ebanghelyo at marami pong iglesia ang napatayo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo rin po ang isang testimonya ng kapangyarihan ng ating Panginoon na baguhin ang isang tao na napakayabang. No? Siya po ay isang tao na sa tingin niya ang lahat ay tama. Siya lang ang tama. Isang taong napakasama. Murderer. Yan po
ang testimonya ni Apostol Pablo. Siya po ay living testimony ng ating Panginoon. Amen po? Again, kung ibabalik po natin, kasi po ang pinag-aaralan natin is yung dual citizenship ng mga mananampalataya. Ayan po, si Pablo, siya po ay Romano, siya rin ay Hudyo, yan po yung kanyang at Colossae. Pero in Christ, siya rin po ay representative at ambassador ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Dito na po tayo sa pangalawa. Ang isa sa mga makikita din po natin na dual citizenship po natin, mga mananampalataya, ay ang buhay ni Timothy. Ayan po. Si Timothy po ay hindi lang po anak ng kanyang mga magulang. Meron po siyang mga nanay at tatay. Siya rin po ay kabilang sa pamilya ng household ng ating Panginoon. Ang sabi po dyan, and Timothy, our brother. Ang ibig pong sabihin, interesting po itong sinabi po ni Apostol Pablo po dito. Hindi niya po sinabi na, Timothy, my brother. Ang sabi niya po, our brother. Kasi po, yung mga taga-Colosas ay mga Gentiles. At itong si Timothy ay Hintil din po. Ang ibig po niyang ipakita dyan, yan po kasing pagbati na yan, hindi na po kay Apostol Pablo, galing din po yan kay Timothy. Ang gusto pong ipakita ni Apostol Pablo dyan, kayo mga Gentiles dyan sa Colossus, brother natin si Timothy. Kayong lahat, brother natin siya. Yan po yung gustong ipakita ni Apostol Pablo. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Sa atin po kasi, yung our brother po na yan, wala pong masyadong dating po sa atin, sa panahon po natin. Pero sa kanilang panahon, malaki pong issue yan. Kasi po, walang Hudyo na tumatawag sa Gentiles na brother. Hindi nila matanggap yun. Wala po silang association sa mga Gentiles. Kunyari, ikaw, Gentiles, magyayaya ako, birthday ko, sama ka naman, punta ka sa bahay. Ay sige, happy birthday ako, pero sorry, hindi ako pupunta sa bahay niyo. Kasi po, ang feeling ng mga Hudyo, pag pumunta sila sa bahay ng mga Hintil, madudumisan sila. Madidefile po sila. Diba? Merong parang kasalanan na mapipick up po sila doon kapag sila'y pumunta sa bahay ng mga Gentiles. Diba? Ayan din po, no? Ang maganda rin po dito kay Timothy kasi alam din po natin yung kanyang pangalan ng kanyang lola. Alam natin na siya ay may nanay. Sila ano po pangalan ng lola po ni Timothy? Ayan po si Loida. Yan po, in a sense, yan yung kanyang at Colossae. Pero yan yung connection niya sa mundong ito. Siya po ay may nanay, may tatay, may anak siya, may nanay siyang. Ang alam ko po, ang nanay niya po ata Grego. Hudyo po Hudyo yung kanyang nanay. Opo. Opo. Baka yung ano na po, ang ligtas po sa kanila. Hindi ko po alam. At alam din po din natin yung pangalan niya po ng kanyang nanay. Meron siyang pamilya. Yan po yung at Colossae po niya. Pero in Christ, siya po ay kabilang sa sambahayan at pamilya ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Yan po in a sense at Colossae at in Christ. Amen po.
At alam niyo po rin kung saan po natin i-reference yung mga Gentiles sa Hudyo. No, yung wala po kasi silang association sa isa't isa. Noong panahon dati, dalawa lang ang mundo noon. Mga Hudyo, yan yung mga kasama sa 12 tribes. Yung mga lipig ni Abraham, yan po yung mga Hudyo. Yung mga Gentiles at mga ibang relihiyon, puro na sila mga Gentiles. Yan po yung separation po dati. Ano? Alam niyo po kung saan natin siya makikita? Yung panahon na si Cornelius. Noong panahon po na yon, si Cornelius ay nananalangin. Nagpakita po sa kanya isang anghel. Sabi ng anghel, pumunta ka doon sa bahay ni Pedro, sunduin mo siya kasi may gagawin at may plano ang Panginoon. Noong panahon na yon, pwede ko lang po na mabilis. Noong panahon na yon, si Pedro ay nasa ibabaw, nasa tuktok ng kanyang bahay, nananalangin po siya. At siya po ay nagutom. Sa kanyang panalangin, meron siyang pakitain na nakita. Isang malaking kumot na bumababa doon ang mga hayop na bawal kainin at pwede kainin. Sabi sa kanya, kumain ka. By no means, Lord, walang pumapasok. Walang bagay na pumapasok sa akin na marumi. Sabi niya gano'n. Pero, ang sabi ni siya ng Panginoon, walang, ano nga po yun, Pastor? Yun, walang pong bagay na pumapasok na hindi nalilinis na ng Panginoon. Yun po yun. 3 beses po, nangyari po yung pakitain na yun. And then, ito na po, may kumakato. Sorry po, dagdag ko na lang yun. Wala po yun sa Bible. Tao po, meron po ba dyan ang may hinahanap po kami, meron po ba dyan tao ang pangalan ay Pedro, Simon? Hinahanap po namin siya. Siguro, that time, nag-iisip si Apostol Pablo kung ano yung ibig sabihin ng pakitain. At saka, na-overheard niya, teka, hindi mga Hudyo yung tumatawag sa akin. Boses pala, mga Gentiles na. Siguro, nagdadalawang isip siya na sumama. Pero, sabi ko sa kanya, tumindig ka, sumama ka sa kanila, huwag mong biginan ng sarili mo, sumama ka, may pagkagawa, may plano ako sa kanila. Yun po yun. Yun yung storya po nun. At alam naman po natin ang storya, yung mga pagpunta niya po dun sa bahay, nandun yung mga kamag-anak, pamilya, ni Cornelius, ng mga Gentiles. At dun po, maraming mga kaluluwa ang naligtas. Doon po namin siya makikita. No? Kaya yan po yung utak ni Pedro. Hindi niya po maalis. Kasi simula pa lang ng pagkabata nila, gano'n po yung kultura po nila. Ilag siya sa mga Gentiles. No? Hindi po siya nakikipagkaibigan. Opo, born again na po si Pedro. Pero dahil nakasanayan po nila, dahil kultura po nila yun, no? Ayaw niyang makipag-associate sa mga Gentiles. Diba? Ang sabi nga po dito, no, sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 19, basahin po natin. Kung sino po makakita, makikisuyo po ng basa. So, chapter 2, 11 to 19. Kaya talalahanin ninyo ang dati inyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hinggil at tituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga Hudyo dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at hindi sa cloud ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inalapit
sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng halitan na nag-iiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, binakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ng magandang balita ng kapayapaan. Amen. Sa inyong mga hintil na naway malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa mga tuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Amen. Praise God. Yung pinapakita po dyan, no, sa aklat ng Efeso, yung binasa po natin. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, ngayon, kung ikaw ay Hudyo, Gentiles, yung dividing wall na naghihiwalay sa dalawang yun, dahil kay Kristo, binasag na ng Panginoon. Dahil sa kanyang dugo, wala na yung mga dividing wall. Yung mga alitan po na yun, binasag na ng ating Panginoon. Tingnan mo, no? Kahit yung tawag nila sa mga Gentiles, pag sa Tagalog, ang pangit tignan po eh. Sila, mga hindi tuloy. Ganyan yung kanilang separation. Pero, yun nga po, dahil sa Panginoong Yesus, ikaw ay Hudyo, Gentiles, nakakalapit na po tayo sa ating Ama. Diba? Malaya na. Amen po? Again, kung titignan po natin, yung dual citizenship ng mananampalataya, si Timothy, siya po ay may mga magulang, may nanay, may lola sa bundong ito. Ayan po yung kanyang at Colose, pero yung kanyang in Christ, siya po ay kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo po, ano naman po yung dual citizenship ng mga Colossians? Ayan, amin po. Ang mga taga-Colossians, hindi lang po sila nakatira sa mundong ito na yung Colossus po na yan ay ilang milya ang layo sa Laodicea, sa Hierapolis, at mga ilang kilometro po ang layo sa lugar ng Ephesus. Mga totoong lugar po yan, yung Colossus. Yan po ang kanilang kalagayan sa mundong ito. Ngayon, ano naman po yung kanilang in Christ? Ang sabi po dyan, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae. Ngayon, simulan po natin doon sa in Christ po nila. Ang sabi po dyan, ang mga mananampalataya sa Colossus ay mga, ano po, saints, mga santo. Yan. Alam niyo po, malungkot po kasi ngayon, pagka sinabi pong saints, ang naaalala po agad natin, yung kagaya po sa mga Katoliko, na kailangan super holy ka, kailangan ika-canonize ka, may mag-o-ordain sa'yo bilang isang santo. Pero hindi po yan yung nasa isipan ni Apostol Pablo. Pag yung sinabi niya pong saints, sila po ay pinalaya ng Panginoon. Sila po ay binili ng Panginoon. Itong mga mananampalataya na to ay talagang nanampalataya at umapit
bagong born again. Diba? Kahit na kahapon, siya ay may nirape. Kahapon, meron siyang sinunog na bahay. Kahapon, nagnakaw siya. Pero ngayon, kaninang umaga, siya ay nanampalataya sa Panginoon. Talagang isinubo niya ang buhay niya sa Panginoon. Ang tawag sa atin ng Biblia, tayo ay mga santo. Iyan po yung nasa isipan ni Apostol Pablo. Of course, yung lahat mo na makakita sa kanya, ikaw santo. Oo, pero hindi dahil sa atin. Hindi dahil mabait ako, pero dahil sa Panginoong Diyos. Amen po? Alam niyo po, yan po kasi yung isang bagay na mahirap kong isipin sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi po kasi natin alam, or marahil alam na po natin, nung po kasi tayo hindi pa nabubonagin, tayo po yung mga anak ng Diablo. Amen po? Tayo pong lahat, nakapapasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng Diablo. Diba? Sabi nga po dito sa Colossus, chapter 1, verses 12 to 14. Ako na lang po magbabasa. Sabi po dito, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga inirang ng nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang pinamahal na anak. Na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen po? Yan po yung description ng mga santo na nasa liwanag. Tayo po ay hinamon ng Panginoon sa kadiliman at inilagay sa kanyang kaharian, sa kaharian ng liwanag. Yan po yung ating kalagayan. Yan yung kalagayan ng mga taga-Colossus. Basahin po natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Kung sino po makakita, makikisuyo po. Basta mali, nandiyan ka na ba? 1 Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Yan po yung mga santo, no? Na pinili po ng Panginoon. May bago na po tayong responsibilidad. Diba? Ang sabi po dyan, po sa Malin, magbahagi. Diba? Yan na po yung kanilang responsibilidad at identity. May bago na po silang identity. Kung dati, ang tingin lang nila sa kanilang mga sarili ay mga taga-Colossus po kami lahat, mga citizen kami. Hindi. Ngayon po, bago na ang kanilang identity. Diba? Sila ay kabilang sa spiritual na pamilya ng Diyos. Diba? Para bagang kunyari, pag ikaw ay, pag tinanong ka saan ka nakatirang bansa, pag sinabi mo yung mga bansa ng mga tinitingala, citizen ka pala nun. Para bang pag nag-aral ka rin sa isang magandang universidad, dyan ka nag-aral. Ang mahal ng tuition dyan, tsaka ang tatalino ng mga tao dyan. Parang ganon. Sila, may bago na silang identity. Ito po yun. Diba? Sila po ay mayroon ng bagong responsibilidad. Ihayag ang kalwalhatian ng Panginoon. Hindi lang po yun, hindi lang po sila saints. Sabi dyan, sila ay faithful brothers. Hindi lang faithful, mahal din nila ang kapwa nilang pananampalataya. Pag sinabing faithful, sila po ay kumakapit. Ano man ang problema na kanilang dinaranas,
patuloy pa rin silang faithful at kumakapit sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung description sa kanila. Yung mahal nila yung mga kapwa nila mga pananampalataya, basahin niyo po yung verse 3 and 4 ng 1. Diyan po natin makikita yun. Nakakasunod pa po tayo. Okay pa po ba kayo mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Ang bago nila po din ang identity, sila po ay kabilang sa isang body of Christ. Ang Panginoon, ang kanilang ulo. Ito po. Pag sinabi rin in Christ na kanilang identity, sila rin po ay pinalaya sa mga kasalanan at sa mga kautusan na hindi rin naman nila masunod. Yan yung kanilang identity. At dahil po ay sila rin po ay nakatira sa Colossae, yan din po yung kanilang kalagayan. Sila po ay nakatira sa isang syudad, sa malapit lang po sa Hierapolis, Laodicea, Ephesus. Sa modern na mapa natin, ang tawag na po dyan ay Turkey. Ayan po. Sila po ay mga santo, sila po ay mga faithful, mahal nila ang mga kapatiran, yan po yung in Christ. Ngayon, ano pong pinapakita dito po sa ating pong lahat po? Kasi nga po, dual po yung ating pinag-aaralan. Yung dual citizenship po ng nating mananampalataya. Pagka po tayo ay totoong mga Kristiyano, hindi po natin maiiwasan na ma-experience yung kalagayan ng mundong ito. Amen po? Amen. As you go through, yung sulat po ni Apostol Pablo, lumalabas po talaga yung dalawang yan. Yung in Christ at Colossae. Lumalabas po yan. Kung pagbasahin niyo po, actually, yung mga sulat niya po, palagi pong lumalabas po yan. Dahil po nakatira po tayo sa mundong ito, ang sabi po ni Apostol Pablo, focus po tayo doon sa at Colossae, na sinasabi po ni Apostol Pablo. Ang isa po sa hinaharap nila sa mundo ay ano po? Number 1, false teaching. Yan po yung kanilang hinaharap. Kasi po, binabakbakan po sila ng mga maling mga katuruan yung kanilang iglesia. Kahit sa panahon po natin ngayon, alam niyo po, purihin ng Panginoon, no? Nakakagalak po ng puso. Binigyan po ako ng pagkakataong magbahagi sa mga kabataan po natin. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. At nabahagi po natin doon yung ebanghelyo ng Panginoon na magiging maingat sa pakikinig sa mga social media. Yun po yung binahagi sa kanila ng Lord nung nagkaroon po ako ng pagkakataon sa kanila. At bilang bahagi ng mundo, isa din po sa hinaharap po nila, yung temptation. Basahin po natin yung chapter 3, verse 5 and 9. Ang sabi po dito, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasa, makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya, kayo man ay mamuhay din ayon sa pitang iyon na kayo ay pagharian pa ng mga ito. Dahil nakatira pala sila sa mundo, hinaharap mo nila yan, yung temptation. Pero sa totoo lang po mga kapatid, tayo pong lahat, struggle din po tayo sa bagay po na to eh. Sino ba po sa atin, taas ang kamay, 100%, wala na pong impurity? Taas po sa atin, yung wala na pong pagnanasa sa posisyon ng iba. Taas po sa atin, yung wala na pagnanasa 100% sa gamit ng iba. Sa
Sa totoo lang po mga kapatid, struggle po tayo dito. Ano pa? Dahil bahagi sila ng mundo, ang isa pong hinahanap po nila, we have to relate to one another. Yung 12:16 po ng chapter 3. Basahin po natin. Sabi po dito, kaya nga, dahil kayo hinilang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Yan po yung isa na sa kanilang hinaharap. Kagaya po natin, itong church po na to. Itong church po natin. May responsibilidad po tayo, mga kapatid, na mahalin ang bawat isa. Opo, minsan pag may nakikita kang kapatiran, naiinis ka, may ginawa ka ng hindi maganda, nagdaramdam ka. Hindi po. Kasi yung pag-ibig, nananalantay po sa atin yan. Hindi po pwede kasi ang pag-ibig natin ay nagagaling sa Panginoon. Opo, tayo po yung mga born again. Pero, ang sabi po dito, lagi natin ipaghanap yung pagmamahalan. Minsan nakakairita, nakikita mo na naman, sumasama na loob mo. We have to relate to one another. Gaya po ng mga mananampalataya dito. Alam niyo po, isa po sa mga na-stuck ako na pangungusap ko ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto. Yung mga mananampalataya po kasi doon, nagsasampahan po sila ng kaso. Nagiging witness po sila sa isa't isa. Nagsasampahan po sila ng kaso. Masyado pong nagdamdam, masyado pong nababahala si Apostol Pablo po doon sa kalagayan nila. Alam niyo po ba yung binanggit ni Apostol Pablo? Pakinggan niyo po ito. Sa English po, why not suffer wrong? Sabi niya, bakit hindi na lang kayo, hindi niyo na lang hayaan gawang kayo ng masama? Alam niyo po, kung papakinggan po natin, grabe naman. Pero alam niyo po, naiintindihan, malalim po kasi yung kanyang pag-unawa ng Ebanghelyo. Sa kanya po kasi, ang Ebanghelyo, naiinawaan niya na ang pagkamatay ni Kristo ay pag-alay ng buhay sa bawat isa. Amen po. Yan po yun. Dahil bahagi pa rin tayo ng mundo, ang isa sa mga hinaharap po natin, meron pa po tayong mga family members. Meron tayong mga nanay, asawa, no? Ama, kaya nga sabi dito, sa 3:18-21, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Mga magulang, mga anak, sundin ninyo ang inyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Ayan po. Dahil bahagi pa rin tayo ng mundo, meron pa rin tayong pamilya. Yan yung inuutos po sa atin. Dahil bahagi po din tayo ng mundo, kailangan natin harapin yung ating workplace, yung ating mga pinagtatrabahuan. Sabi ko dito, sa 3:22, mga alipin, lahat ng bagay isundin ninyo sa inyong mga amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi mo mang kalugdan ng mga tao, kundi sa kayo'y talagang tapat na may takot sa ating Panginoon. Di po? Dahil bahagi din po tayo ng mundo, ang kailangan din po natin harapin yung mga outsiders. Chapter 4, verse 5, ang sabi po dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong mga pananalita sa kanila.
At matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Ano po? Amen po? Yan po yung mga hinaharap po nila bilang bahagi po ng mundo ito. Mga kapatid. Dahil bahagi po tayo ng mundo, kailangan po natin gumising, magtrabaho, magnegosyo, makipag-socialize, mag-aral, umuwi ng bahay, matulog, magpahinga, at lahat ng normal na ginagawa natin araw-araw. Yan po yung bahagi natin sa mundo. Yan, in a sense, at Kolose. Pero, in Christ, tayo po ay mga santo na redeem at inili ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Sige nga po, palapag naman po. Ano na po tayo? Down the stretch na po tayo. No? Salamat po sa Panginoon. Dahil po alam ni Apostol Pablo na nakatira po pa rin tayo sa mundong ito. No? Na pwede pa po tayong matukso. Pwede pa po tayong bumagsak sa kasalanan. Pwede po tayong magkasamaan ng loob. Pwede po tayong magkagalitan. Iyan ang dahilan kaya meron po siyang pagbati. Sa normal po na pagbati ng mga sulat po dati, ang sasabihin lang nila, binabati ko kayo. Kung gusto niyo po ng example, bibigay ko na lang po sa inyo. Acts chapter 23, verse 6, 15, chapter 15, verse 23, James chapter 1, verse 1. I-take note niyo po yan kung gusto niyo. Pinapakita po dyan yung pattern ng isang sulat. Sino sumulat? Sino yung sinulatan? At pagbati. Binabati ko kayo. Greetings. Pero si Apostol Pablo, hindi. Ang sabi niya po dyan, grace to you and peace from God our Father. Ang gustong sabihin po dyan ni Apostol Pablo, dahil kayo ay na kay Kristo, sana ma-experience nyo rin. Buong buo. Sana magkaroon kayo ng malalim na experience dito sa grace ng Panginoon na binibigay sa inyo. Sana ma-experience nyo. Para sa akin ng pagwari, nagmamakaawa si Apostol Pablo. Sana naman maranasan nyo ito. Ano po ba yung ibig sabihin ng grace? Yung grace po, nasasaklaw nito yung lahat ng kabutihan ng Panginoon sa ating pong lahat. Kasi, tayo pong lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At lahat ng mga bubuti nating gawa, maruming basahan sa Kanyang harapan. Pag sinabi rin pong grace, ito po yung pag-ibig, habag at awa ng Panginoon na ipinadala niya ang Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo, na dapat sana tayo galit sa atin ng Panginoon, galit sa ating lahat dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa Panginoong Jesus, yung perfectong katwiran ng ating Panginoong Jesus, itinawid sa ating lahat. Ganyan na tayo tinitignan ng Panginoon dahil sa grace ng Lord sa atin. Diba? At kasama rin po sa grace ng Panginoon yung kanyang pagkilos sa past, present, at future. Yung binanggit ko po sa inyong grace ng Panginoon, yung kanyang binigay, anak niya po sa atin lahat. Puro past po yan. Pero,
kasama rin po sa grace ng Lord, yung pagkilos at galaw niya po sa atin sa ngayon. Kasi basahin niyo po, Philippians chapter 2, verse 13. May ibasa ko kung sino po makakita. Ito po yung pagkilos ng Panginoon sa atin ngayon. Kasama po yan sa grace. Sige po, Ate Carlene, nandiyan ka po. Philippians chapter 2, verse 13. Sapagkat ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng paglalasa at kakayahan may sa gawa kalimutan. Amen. Di mo ba? Dahil lang sa habag ng Lord na dito po tayong lahat. Kasi binigyan tayo ng paglalasa ng Panginoon. Siya yung kumikilos kung hindi tayo. Pag sinabi natin pong grace, ito po, yan po yung future natin, yung nag-aantay po sa ating salvation. Sa lahat ng nanampalataya at sinuko ang kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus, tatanggap sila ng salvation. Yan yung hinaharap po natin. Hindi po ba kayo nagagalak, mga kapatid? Kung hindi po yung kagalakan sa inyo, ewan ko na lang po kung ano. Kasi hindi yun karapat-dapat, hindi ka karapat-dapat bibigyan nun, puro unmerited favor. Favor po yun. Ibinigay sa atin ng Lord. Yan ang ating kinaharap. Ngayon po mga mahal kong kapatid na po. Isipin po natin kung gaano po kahalaga po ito. Ito pong binigay po sa atin ng Panginoon. Ito po pinag-aaralan po natin. Tayo po kasi ay nakatira ngayon sa mundong ito na punong-puno ng uncertainty. Wala pong kasiguraduhan. Diba? Hindi natin alam, baka mamaya, kumikilos na pala yung China. No po? Sa atin. Mamaya makialam yung mga kapitbahay natin mga bansa. No po? Girahin na lang tayo. Sakupin na lang tayo nila tayo. Hindi natin po alam. Siyempre, apektado po ang ating ekonomiya. Apektado po tayong lahat. Meron silang mga superpowers na isang pindot lang, shutdown yung mga computer. Yung mga magagaling natin na mga analyst na computer, shutdown tayong lahat. Hindi natin alam, mamaya, mag-gusto muli yung another virus. Hindi natin po alam. Siyempre, apektado na naman po tayong lahat. Yan po ang isang maganda sa isang mananampalataya. Hindi lang po siya at Kolose, meron din po siyang in Christ. Kasi kung iisipin po natin yung sa mundong ito, ayan, kung wala na namang biyahe, wala na namang makapasa bulsa, wala na namang pambayad, walang makain masarap, may stress ka talaga. Ano ba naman itong mundo na to? Saan ba ito papunta? Hindi po. Hindi po tayo magbibigay ng halaga. Ang pagbigyan po natin ng halaga, yung in Christ. Yung ating posisyon sa langit, kasi doon po tayo pupunta. Amen po? Yan ang kagandahan po ng isang mananampalataya. Amen po? No, purihin ng Panginoon.